ipinakilala ni Donald Trump sa mga lider ng mga bansang Arabo ang kanyang pinal na plano para sa kapayapaan sa Gaza Strip, na binubuo ng 21 na mga punto. Nilalayon nitong tanggalin ang armas ng Hamas, palayain ang mga bihag, paalisin ang hukbong Israeli sa Gaza, ilipat ang kontrol ng Gaza Strip sa internasyonal na puwersang Arabo, at pansamantalang ilagay sa internasyonal na pamamahala ang politika ng Gaza Strip. Tatalakayin lang ang Estado ng Palestina pagkatapos ng malaking reforma at pagbangon. Mukhang hindi sang-ayon ang gabinete ng punong ministro ng Israel na si Benjamin Netanyahu sa ganitong plano at may sarili silang mga pangamba. Pero tiniyak ni Trump na may itinabi siyang ilang bagay sa planong ito na siguradong magugustuhan ng Israel. At ito ay tatalakayin nila sa ika-29 ng Setyembre. Samantala, nasakop na ng hukbong sandatahan ng Israel ang higit kalahati ng pinakamalaking lungsod ng Gaza. Ako, si Alexi Pechi. Iyan ang pambungad. Ngayon talakayin natin ito ng mas detalyado. Pero bago tayo magsimula, paalala lang, araw-araw may analytical na balita sa YouTube channel na ito. Para maging updated kayo sa lahat ng balita, kaya inirerekomenda kong mag-subscribe kayo sa YouTube channel na ito, pindutin ang like at mag-iwan ng mahaba-habang komento sa episode na ito. Malaking tulong ito sa pagpapalaganap ng video. Magsisimula ako sa overview, tapos palalalimin natin ang talakayan. Nangako ang Estados Unidos na pipigilan ang pag-aneksa ng Israel sa West Bank at tututukan ang kasunduan sa planong pangkapayapaan sa Gaza Strip ayon sa balita. Ayon sa dokumentong tinalakay kasama ang mga lider Arabo noong nakaraang linggo sa New York, ang plano ni Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos ay may tigil putukan at pagpapalaya ng mga bihag sa loob ng 48 oras. Ganap na pagdidisarma kay Hamas, ibig sabihin ay pagsira sa mga sandatang pandigma, amnestiya para sa mga mandirigmang tatalikod sa karahasan, at ligtas na pag-alis palabas ng bansa para sa iba pa. Makataong tulong at rehabilitasyon, pagsisikap ng Estados Unidos sa pagpapanumbalik ng ospital at pabahay, at pamamahagi ng tulong sa ilalim ng United Nations at iba pang neutral na organisasyon. Ang pansamantalang pamamahala sa Gaza ay gagawin ng mga kwalipikadong Palestino sa ilalim ng internasyonal na pagmamatiyag hanggang maisagawa ang reforma sa autonomiya ng Palestina. Pandaigdigang puwersa ng seguridad, mga tropang Arabo at internasyonal ang magtitiyak ng seguridad sa Gaza. Sa ngayon, ito ay isang ibensya lang. Unti-unting aatras ang tropa ng Israel. Magkakaroon ng palitan ng bihag at palalayain ng Israel ang mga bilanggo ng Palestino matapos mapalaya ang mga bihag. At ang huli ay ang daan tungo sa Estado ng Palestina. Maaaring pag-usapan sa mga susunod na negosasyon ang paglikha ng Estado ng Palestina, ngunit pagkatapos lang ng mga reforma at muling pagbangon. At paalala ko lang, kamakailan ay inanunsyo ni Trump ang epektibong negosasyon bago pirmahan ang pinal na kasunduang pangkapayapaan matapos ang digmaan sa Gaza Strip. Inanunsyo ng espesyal na kinatawan na si Steve Witkoff ang tagumpay sa negosasyon para matapos ang digmaan sa Gaza Strip. Ngayon, sinasabi ng mga opisyal ng Israel na may pagdududa si punong ministro Benjamin Netanyahu tungkol sa 21 puntong plano ng White House ukol sa tigil putukan at pamamahala pagkatapos ng digmaan. Kaya naman sina Trump at Netanyahu ay magkikita na sa Lunes, Setyembre 29 para sa isang mahalagang pag-uusap. Ngayong Setyembre 28, sinabi ni Trump, may pagkakataon tayong makamit ang kadakilaan sa gitnang silangan. Lahat sa barko ay may espesyal na layunin. Unang beses nating itong gagawin sa kasaysayan. Ngunit kapansin-pansin na ngayong Setyembre 28 sa panayam sa Fox News, hindi sinabi ni Netanyahu na tinatanggap niya ang plano ni Trump. Sinabi lang niyang kailangan pa itong pagtrabahuhan. Bukod pa rito, nitong linggo rin ay sinabi ng kilusang Hamas na wala silang natanggap na bagong alok para sa tigil putukan. Ngayon, kinumpirma ng sources sa pamahalaan ng Israel na maglalabas ng kondisyon si Netanyahu at igigiit ang pagbabago sa tigil putukan. Binigyang diin din nila ang kahirapan ng pag-abot sa kasunduan, kahit na maraming detalye ang naayos na ng maaga. At ayon sa isa sa mga opisyal ng Israel, malaking bahagi ng 21 puntong plano ay naihanda na ng maaga. Sa pinakamaliliit na detalye, ito ay napagkasunduan kay Netanyahu na nagdagdag pa na alam ng White House na tututol ang Israel sa ilang bahagi, tulad ng papel ng pamahalaang Palestino at pagbanggit sa mga hangarin ng hinaharap na Estadong Palestino. Gayunpaman, binibigyang diin ng mga Israeli na source na sa pagkakataong ito ay mas seryoso ang takbo ng mga pangyayari.
ngunit malayo pa bago marating ang huling yugto. At dito, ipapaalala ko na ang huling round ng negosasyon na puno rin ng malaking optimismo ay nabigo noong katapusan ng Hulyo nang biglang umatras ang Estados Unidos mula sa mga pag-uusap. Di naglaon, sumunod ang Israel. Pareho nilang inakusahan ang Hamas ng hindi tapat sa negosasyon. Mula noon, ang mga pangunahing tagapamagitan, ang Ehipto at Qatar, ay walang tigil na sinubukang buhayin muli ang mga negosasyong ito ilang araw matapos maghain ang Estados Unidos ng bagong panukala para sa tigil putukan. Noong unang bahagi pa lang ng buwang ito, ang pag-atake ng Israel sa Doha na nakatuon laban sa mga mataas na lider ng Hamas ay tuluyang sumira sa mga negosasyong iyon. Sa panayam sa Fox News, hindi humingi ng sorry si Netanyahu sa pag-atake sa Doha. Sinabi niyang Hamas ang target nila, hindi Qatar. Huwag ding kalimutan ang panloob na politika ng Israel, lalo na ang matinding kanang kaalyado ni Netanyahu at Tamar. Palaging nakamasid sina Bangbir at Betsalal. Palaging nagbabanta na pababagsakin ang gobyerno kung matatapos ang digmaan nang hindi nagwawagi. Hamas, ganito ang sinabi ni Bangbir, quote, "Ginoong punong ministro, wala kayong mandato na itigil ang digmaan nang hindi lubusang nagagapi ang Hamas. Ngunit sa ngayon, nakuha na ng sandatahang lakas ng Israel ang operasyonal na kontrol sa mahigit kalahati ng teritoryo ng lungsod ng Gaza. Higit 800,000 sa 1,000,000 sibilyan ang nailikas mula sa lungsod. Ayon sa Southern Command ng Hukbo, ang mga tagumpay ng sandatahang lakas ng Israel ay bunga ng magkakaugnay na maniobra ng iba't ibang dibisyon sa ilalim ng Operasyong Karwahe ni Gidon II kamakailan. Pinalawak ng sandatahang lakas ng Israel ang mga pag-atake sa buong Gaza. Umaatake gabi-gabi sa higit 140 target. At nararapat ding ipaalala na ang layunin ng buong operasyon ng sandatahang lakas ng Israel ay ang makuha ang kontrol sa teritoryo ng rehiyon at ang ganap na paglipol sa grupong Palestino na Hamas. Ang Operasyong Karwahe ni Gidon II ay opisyal na nagsimula noong ika-20 ng Agosto ngayong taon. Ang layunin nito ay ang makuha ang kontrol sa lungsod ng Gaza at sa security zone, palayain ang mga Israeli na bihag, wasakin ang infrastruktura ng Hamas, lumikha ng buffer zone, at siyempre, tiyakin ang seguridad ng mga komunidad sa hangganan ng Israel. Nagsimula ang pangunahing pag-atake sa lupa ng hukbong Israeli sa Gaza matapos bisitahin ni kalihim ng Estado ng United States na si Marco Rubio ang Israel noong Setyembre 14. Lumalabas na uunahin munang sakupin ng Israel ang Gaza bago magsimula ang negosasyon para sa planong pangkapayapaan ni Donald Trump. Dito ko ilalagay ang tuldok. Ilagay ang opinyon at konklusyon sa comments sa episode na ito. Mag-subscribe, pindutin ang kampanilya at mag-like. Ingat po kayo. Paalam sa lahat.